Kapag close na yung ticket, dapat may checkbox at timestamp din para may batayan ka. Paano sa Excel? Tara, turo ko sa'yo. Nakaalam, may sample data na ako dito. Customer support log ko. Ang astig nito, may ticket number ako, remarks, agent name, status, tapos timestamp. Meron pala ako dito 2 ticket number na case closed na. Ngayon, kapag clinic ko tong status, gusto ko magre-reflect siya yung timestamp. Nakita niya ang astig, no? Tapos dito ulit. Ngayon, paano nga ba yan gawin sa Excel? So, dito naglagay ako ng checkbox. Punta ka sa insert, i-highlight mo muna yung particular na cell na gusto mo. Tapos, click mo tong checkbox. Ayan na, meron na. Siyempre, kapag clinic mo yan, wala pa magre-reflect dyan sa timestamp nyo. Lalagyan natin yan ng formula. So, dito, ipipaste ko na lang sa comment section yung formula or pwede nyong i-post to. Tapos check nyo. So, dito naglagay ako ng if function na kapag nakita mo tong E6 ay equal sa true or naka-check mark na. So, dapat maglalagay siya ng current date. So, ito, kinopy and paste ko na lang hanggang baba yung formula. Ngayon, i-click ko na to. So, dito may magre-reflect na prompt na, meron yung formula mo na circular reference sa formula. Ngayon, kailangan pala natin i-tick yung ating iterative calculation. So, punta ka sa options. Under here sa formula, click mo, formulas. I-tick mo tong enable iterative calculation. Kasi ang normal na formula kasi ni Excel, one time lang yung computation. Pero kapag click mo to, kahit paikot-ikot yung formula, nire-recalculate niya yung sarili niya hanggang maabot natin yung condition. Kasi doon sa ating condition sa formula, ito yung kailangan, paulit-ulit kasi. So, click mo lang yung okay. Kapag okay ka na, click mo lang yung okay. Tapos dito, kapag kinlik mo na yan, magkakaroon ka na ng timestamp. Kaso, dahil yung format niyan hindi pa ayos, i-highlight mo lang yan. Pwedeng i-right click mo yung mouse mo. Tapos, click mo tong format cells. Kaso, kung gusto mo yung formula, mabilis, Control 1 mo na lang. May shortcut key tayo dyan, shortcut yan. So, custom, under sa custom, maglalagay tayo dito ng condition na DD minus MMYY tapos may time and date. So, nakuha na natin yung ating, date and time, timestamp. Nakita nyo, kapag inalis ko yan, mawawala rin. Kasi ganun yung ating nilagay na condition sa formula. Diba? Basic lang. I hope nakatulong sa'yo yung technique na to. Like and follow for more Excel tip.